Magandang gabi mga ka-amazing AI stories. Ako ang inyong tagapagkwento at ngayon ay muli tayong maglalakbay sa isang mundo ng misteryo, hiwaga at takot. Ihanda ang inyong sarili, buksan ang inyong isipan at huwag kalimutang lumingon sa likod dahil hindi natin alam kung sino o ano ang maaaring nakatingin sa atin. Sa gabing ito, isang kwento ng kadiliman, pag-asa, at pakikipaglaban sa mga hindi nakikitang nilalang ang ating matutunghayan. Kaya, patayin na ang ilaw, paghandaan ang kilabot, at samahan ninyo ako sa isang bagong kwento ng katatakutan. Simulan na natin bago pa mahuli ang lahat. Isang gabi ng kadiliman ang bumalot sa bayan ng San Isidro. Walang nakakaalam kung paano ito nagsimula. Pero isang bagay ang sigurado, ang mga patay ay nagbalik sa mundo ng mga buhay. Hindi ito pangkaraniwang mga multo na gumagala sa anino. Hindi rin ito mga zombie na nabubulok at naglalakad. Sila ay mga kaluluwang puno ng puot, galit at paghihiganti. At ang sino mang mahawakan nila ay maaaring mawala sa mundo ng buhay magpakailanman. Habang ang bayan ay unti-unting nilalamon ng takot, isang grupo ng mga natitirang buhay ang kailangang makahanap ng paraan para makaligtas. Ngunit paano mo lalabanan ang isang kaaway na hindi mo kayang saktan? Ito ang kwento ng isang mundo kung saan ang patay ay hindi nananatiling patay. At ngayon, ikaw handa ka na bang marinig ang kanilang kwento? Kapag namatay ka, dapat tapos na ang lahat. Pero paano kung bumalik ka? Hindi bilang ikaw kundi bilang isang halimaw. Madilim ang langit sa bayan ng San Isidro. Wala ni isang bituin. Ang hangin ay malamig, puno ng kakaibang bigat, at tila may bumubulong sa bawat sulok ng lansangan. Sa loob ng isang lumang convenience store, si Adrian ay nagtatago. Pinipigil ang sariling huminga. 3 araw na siyang nagtatago. 3 araw na rin siyang hindi makatulog. Sa labas, mga anino ng dating patay ang gumagala. 3 araw na ang nakalipas mula nang lumindol sa bayan. Sa unang tingin, isa lamang itong pangkaraniwang sakuna. Hanggang sa sumabog ang lupa sa lumang sementeryo. Walang may alam kung paano ito nangyari. Pero isang bagay ang malinaw. Lahat ng nakalibing doon ay nagising. Hindi ito mga zombie. Hindi sila bulok. Hindi sila naglalakad ng papilay-pilay. Sila ay multo na may pisikal na anyo at gutom sila. Si Mang Lando, ang dating may-ari ng panaderya, ang unang nakita nilang bumangon. Ang kanyang mga mata ay puti. Ang kanyang balat ay kulay abo. At sa kanyang bibig ay bumubulong siya ng isang pangalan. Asuncion, ang pangalan ng kanyang asawa. Umakyat siya sa kanilang bahay. Walang nakapigil sa kanya. Hanggang sa may narinig silang sigaw. Nang makita nila si Aling Asuncion, hindi na siya tao. Kinuha siya ni Mang Lando. Hindi upang patayin, kundi upang gawing isa sa kanila. Sa kasalukuyan, si Adrian ay nakasilip sa basag na bintana ng convenience store. Bawat sulok ng bayan ay puno na ng gumagalang multo. Diyos ko, bulong niya. Kasama niya si Lara, ang kanyang matalik na kaibigan. Nanginginig ito habang yakap ang sarili. Adrian, nanginginig nitong sabi. Hindi tayo pwedeng manatili dito. Darating sila. Hindi pa tapos si Lara sa pagsasalita nang biglang, Blag! 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 May kumakatok sa pintuan. Isang malamig na tinig ang narinig nila mula sa labas. Adrian, anak, pagbuksan mo si Papa. Nanlaki ang mata ni Adrian. Ang kanyang ama ay namatay 2 taon na ang nakakalipas. At ngayon, nandito ito, nakangiti sa labas, may mga matang puti at walang buhay. Adrian, anak, pagbuksan mo si Papa.
Malamig ang tinig na nagmumula sa labas ng convenience store. Isang boses mula sa isang taong matagal nang patay. Nanlaki ang mata ni Adrian at halos hindi siya makahinga. Ang kanyang ama bumalik mula sa kamatayan. Sa tabi niya, si Lara ay nanginginig, mahigpit na nakahawak sa kanyang braso. Adrian, hindi na siya ang tatay mo. Blag! 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 Mas lumakas ang pagkatok sa pinto. Ngayon, hindi na lang isa ang naririnig nilang boses. May iba pang multo sa labas. Marami sila at gusto nilang pumasok. Napaatras si Adrian. Hindi pa rin siya makapaniwala. Papa, paano ka? Anak, nagbalik ako para sa'yo. Napuno ng lungkot ang puso ni Adrian. Ilang taon na niyang gustong muling marinig ang boses ng kanyang ama. Ilang taon na niyang gustong muling makita ito. At ngayon, nandito na siya. Pero hindi bilang tao, kundi bilang isa sa mga halimaw na sumakop sa bayan. Buksan mo ang pinto, anak. Sumama ka sa akin. Ngunit, bago pa siya makagalaw, hinawakan siya ni Lara. Matigas, matapang. Kung bubuksan mo yan, mamamatay tayo. Napasinghap si Adrian. Totoo, ang mga nilalang na ito ay hindi na sila. Mula nang bumangon ang patay, napansin ng mga natitirang buhay ang ilang alituntunin tungkol sa kanila. Hindi sila basta multo. May pisikal silang anyo, ngunit hindi tulad ng zombie. Malakas sila, mabilis, at may kamalayan. Hinihila nila ang mga buhay upang gawing isa sa kanila. Ang sino mang madadala nila ay hindi na babalik sa pagiging tao. Hindi sila kinakain, pero nawawala sa mundo ng buhay. Tuluyan. Pinakamalakas sila kapag gabi. Kapag sikat ng araw, humihina sila. Ngunit hindi tulad ng mga aswang na natutunaw sa liwanag. Mas nagiging mahina lang sila pero andyan pa rin sila. At ang pinakanakakatakot na alituntunin, mas malapit sila sa iyo, mas gusto nilang kunin ka. Mga kamag-anak, kaibigan, o minahal mo noon, sila ang mauuna sa iyo. Gagamitin nila ang alaala mo, ang pagmamahal mo, upang makuha ka. At ngayon, ang ama ni Adrian ang narito sa labas. Blag! 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 Mas lumakas ang pagkatok. Mas dumami ang boses. Nangangamba si Lara na hindi natatagal ang pinto. Anak, buksan mo ito. Nagbalik ako para sa'yo. Huminga ng malalim si Adrian. Mahirap, masakit. Pero kailangan niyang tanggapin ang katotohanan. Hindi na ito ang kanyang ama. At kung gusto nilang mabuhay, kailangan nilang umalis bago mahuli ang lahat. Lara, bulong ni Adrian. May likod na pinto ang tindahan na ito. Tumango si Lara. Kung ganon, tatakbo tayo. Huwag kang lilingon. Dahil sa mundong ito, ang mga patay ay hindi lang basta bumalik. Gusto nilang makuha ang lahat ng buhay na natitira. At ngayong bumukas na ang unang alon, hindi pa ito ang katapusan. Blag! 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 Lalong lumakas ang pagkatok sa pinto. Hindi lang iisa, hindi lang dalawa. Marami na sila. Anak! Buksan mo ito! Nanginginig si Adrian habang nakatitig sa pinto. Boses ng kanyang ama. Pero alam niyang hindi na ito ang tatay niya. Adrian, ngayon na! Sigaw ni Lara. Hinahatak siya papunta sa likod ng convenience store. Naputol ang pag-iisip ni Adrian. Mabilis siyang kumilos. Sinusundan si Lara papunta sa likod. Dahil kung hindi sila aalis, sigurado silang mamamatay. Dumiretso sila sa madilim na stockroom. May isang pinto sa dulo, ang daan palabas. Agad itong hinawakan ni Lara at hinila. Hindi gumagalaw. Hindi! Bulong niya. Adrian, tumulong ka! Pinwersa nilang itulak ang pinto. Pero sira na ang lock. Kailangan nilang wasakin ito. At mabilis. Sa labas, patuloy ang pagkatok. Ngayon, may naririnig na silang pagkaluskos sa bubong. Huwag niyong takasan ang pamilya mo, Adrian. Crack! Nabasag ang harap na bintana. Pumasok ang napakaraming kamay. Puro kulay abo. May mahahabang kuko.
Isang pares ng puting mata ang lumitaw sa dilim. Ang kanyang ama. "Anak!" bulong nito. "Dadalhin kita sa kanila." Ngayon lang nila nakita ng malapitan ng isang multo mula sa Apocalypse. Mukha pa rin itong tao, pero hindi na ito buhay. Maitim ang ugat na bumabalot sa leeg nito. At sa tuwing nagsasalita ito, parang bumabaluktot ang boses. Tila isang bagay na hindi dapat umiral. At pagkatapos, mabilis itong sumugod patalon. "Adrian! Tumakbo ka na! Bam!" Inuntog ni Adrian ang balikat niya sa pinto. Isa pang bam! Nabasag ang kahoy. At bumukas ito. Mabilis silang lumabas ni Lara. Halos gumapang sa madilim na eskinita. Sa likuran nila, naririnig pa rin nila ang boses ng kanyang ama. "Babalik ka rin, anak. Babalik ka rin." At pagkatapos, biglang tumahimik ang lahat. Dahan-dahan silang lumabas sa eskinita. Tahimik ang paligid. Walang ingay, walang galaw. Parang iniwan na sila ng mundo. "Hingal ako," bulong ni Lara. Pero mahigpit pa rin ang hawak niya sa braso ni Adrian. "Anong gagawin natin?" Napatingin si Adrian sa lansangan. Walang ibang tao. Mukhang ang buong bayan ng San Isidro ay wala nang natitirang buhay. "Oo nga pala," mahinang bulong ni Lara. "Nasaan na ang iba?" Napalunok si Adrian. "Hindi natin alam kung tayo na lang ang natitira." Napatingin sila sa malayo, sa gitna ng bayan. Ang lumang simbahan ng San Isidro, at doon may mga nakatayo, mga anino, marami, at lahat sila nakatingin sa kanila. Si Adrian at Lara ay nakatayo sa isang madilim na sulok ng eskinita, nanginginig, hindi makagalaw. Sa harap nila, sa gitna ng bayan, may mga aninong nakatayo. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, daan-daan. Sa ilalim ng sirang poste ng ilaw, kita nila ang mga nilalang na nakaharang sa kanilang daan. Mukha pa rin silang tao, pero alam nilang hindi na. Ang kanilang mga balat ay kulay abo. Ang kanilang mata ay puti, walang buhay, pero nakakakita. At lahat sila nakatingin sa kanila. "Adrian," mahina ang boses ni Lara, nanginginig. "Hindi tayo pwedeng magpaiwan dito." Alam ni Adrian iyon. Kung mananatili sila rito, maaamoy sila ng mga patay. At kapag nalaman ng mga ito na may buhay pa sa bayan, tatapusin nila ang sino mang natitira. Lumunok si Adrian. Wala silang armas, wala silang sasakyan, wala silang kahit anong proteksyon. Pero meron silang isang bagay, kadiliman. "Dumaan tayo sa kabilang kalsada," bulong niya kay Lara. "Dapat dahan-dahan. Huwag kang gagawa ng ingay." Tahimik silang gumapang patungo sa isang lumang gusali. Isang dating paaralan na matagal nang abandonado. Isang maling hakbang lang. Katapusan na nila. Habang gumagalaw sila sa dilim, naramdaman ni Adrian ang malamig na hangin sa kanyang batok. Parang may nakamasid sa kanila. Hindi niya alam kung bakit, pero parang may ibang nilalang na mas malakas kaysa sa iba. Napahawak siya sa braso ni Lara. "Nararamdaman mo ba yan?" Tumango si Lara, hindi makapagsalita. Ramdam nila ang presensya ng isang bagay na hindi nila nakikita. At pagkatapos, isang malamig na boses ang bumulong sa hangin. "Nakikita ko kayo." Nanigas sila pareho. Dahan-dahang lumingon si Adrian. Sa kabilang dulo ng kalsada, may isang anino na nakatayo mag-isa. Mas matangkad kaysa sa ibang multo, mas madilim. At habang nakatitig sila rito, unti-unti itong ngumiti. "Nakikita ko kayo." Nanigas sina Adrian at Lara. Isang malamig na tinig ang bumalot sa paligid. Sa kabila ng madilim na lansangan, may isang anino na nakatayo mag-isa. Mas matangkad, mas madilim. At habang nakatitig sila rito, unti-unti itong ngumiti. Hindi ito katulad ng ibang patay. Ang iba'y nakatayo lang. Walang emosyon, walang pakiramdam. Pero ang isang ito,
may kamalayan. Napansin ni Adrian na dahan-dahang bumabagsak ang temperatura sa paligid. Humigpit ang hawak ni Lara sa kanyang braso. Adrian! Bulong ni Lara nanginginig. Ano yan? Hindi siya sumagot. Dahil ni siya mismo, hindi niya alam. Hanggang sa gumalaw ito. Dahan-dahang lumakad ang anino papalapit sa kanila. Tahimik. Walang tunog ang mga paa nito sa lupa. Pero bawat hakbang nito ay parang pumipiga sa dibdib ni Adrian. Hindi niya maipaliwanag, pero ang presensya nito ay mas mabigat kaysa sa iba. Napatras si Lara. Adrian, umalis na tayo dito. Ngunit bago pa sila makagalaw, biglang may humawak sa paa ni Adrian. Ah! Napatingin si Adrian sa lupa. Isang kamay ang sumulpot mula sa anino. Isang kamay na malamig, kulay abo, at may matatalas na kuko. Hinihila siya pababa. Adrian! Sigaw ni Lara. Mabilis niyang hinila si Adrian palayo, pero masyadong malakas ang kamay. Tila may isang multong nakatago sa lupa, at gusto siyang hilahin pababa. Sinubukan niyang sipain ito, pero walang epekto. Dahil hindi ito isang normal na multo. Dahan-dahang lumapit ang matangkad na anino. Ngumiti ito. At sa unang pagkakataon, nagsalita ito ng malinaw. Wala nang ibang makakaligtas. Sumama na kayo sa amin. Ang huling paraan ng pagtakas sa isang iglap, napansin ni Lara ang isang bakal na tubo sa lupa. Kinuha niya ito at buong lakas na hinampas ang kamay sa paa ni Adrian. Pak! Naputol ang kamay at agad nilang sinamantala ang pagkakataon upang tumakbo. Hindi na sila lumingon. Hindi na nila tinignan kung ano ang nasa likuran nila. Ang tanging mahalaga ngayon ay makalayo. Ngunit bago pa sila tuluyang makatakbo, isang malakas na tinig ang umaling-aungaw sa buong bayan. Hindi kayo makakatakas! Hindi kayo makakatakas! Yumanig ang buong bayan ng San Isidro sa malalim na tinig na iyon. Hindi ito isang ordinaryong multo. Habang tumatakbo sina Adrian at Lara sa madilim na eskinita, ramdam nila ang mabigat na presensya ng isang bagay na hindi nila lubusang maipaliwanag. Ang matangkad na anino. Hindi na nila inisip kung saan sila pupunta. Ang mahalaga lang, lumayo mula sa halimaw na iyon. Nakita ni Lara ang isang lumang gusali, isang abandonadong botika. Hali kayo! Sigaw niya, hinila si Adrian papasok. Dali-dali nilang isinara ang pinto. Nilak ito gamit ang isang sirang bakal na upuan. Pareho silang hingal na hingal. Pinapakinggan kung may susunod sa kanila. Tahimik. Pero hindi ito normal na katahimikan. Ito ay isang katahimikang may kasamang pananakot. Sa labas, sa madilim na kalsada, may isang boses na muling narinig. Nagkita na tayo noon, Adrian? Napatingin si Adrian kay Lara. Kitang-kita ang takot sa kanilang mga mata. Ano ang ibig sabihin niyan? Tanong ni Lara. Umiling si Adrian. Ni hindi niya alam kung sino o ano ang kausap nila. Habang nakayuko si Adrian, may isang lumang papel na napansin siya sa sahig ng botika. Isang punit-punit na diary. Nang basahin niya ito, nanlamig ang kanyang katawan. Enero 12, 1986, isinilang ang bata. Siya ang susunod na tagapagmana ng sumpang iniwan sa ating bayan. Enero 15, 1986. Ang bata ay may koneksyon sa kabilang mundo. Ang kanyang dugo, ito ang dahilan ng lahat. Enero 20, 1986. Kailangang mawala siya bago pa maging huli ang lahat. Adrian. Enero 12, 1986 ang kanyang kaarawan. Nanigas siya. Ano to? Napatingin si Lara sa kanya. Adrian, ikaw ba ang tinutukoy nila? Bago pa siya makasagot, biglang nagkaroon ng malakas na pagyanig. Blag! 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 May kumakatok sa pinto. Malamang ang multo na yon. Ang matangkad na anino. Muling bumalot sa paligid ang nakapangingilabot nitong tinig. Hindi ka dapat nabubuhay, Adrian.
Napaatras si Adrian. Bakit alam ng halimaw ang pangalan niya? Ano ang koneksyon niya sa lahat ng ito? At bago pa sila makagalaw, unti-unting bumukas ang pinto kahit na nakalak ito. At sa labas, nakangiti ang isang aninong may puting mata. Blag! 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 Unti-unting bumukas ang pinto kahit na nakalak ito. Sa kabila ng pintuan, nakatayo ang isang anino na mas matangkad kaysa sa iba. Maputla ang balat nito, puti ang mga mata, at may isang ngiting hindi natural. Pero ang mas nakakatakot, alam nito ang pangalan ni Adrian. Hindi ka dapat nabubuhay, Adrian. Napaatras si Lara. Adrian, tumakbo tayo. Pero hindi gumagalaw si Adrian. Tila may bumabalot na lamig sa katawan niya. Totoo ba ang nabasa niya sa diary? Siya ba ang dahilan ng lahat ng ito? Ano ang koneksyon niya sa sumpa ng bayan? Ngunit bago pa siya makapag-isip ng sagot, lumapit ang anino sa kanila. Alam mo na kung sino ka, hindi ba? Bulong ng nilalang. Bakit ka pa tumatakas? Biglang bumalot ang isang itim na usok sa paligid. Napuno ng nakalalasong amoy ang hangin. Napaluhod si Lara, nahihirapang huminga. Adrian! Hinawakan niya ang braso nito. Kailangan nating... Bago pa siya makatapos, biglang lumitaw ang maraming kamay mula sa sahig. Isang kamay ang pumigil kay Lara. Isa pang kamay ang mahigpit na humawak kay Adrian. At mula sa usok, lumitaw ang napakaraming multo. Lahat sila nakatingin kay Adrian. Hindi niya alam kung bakit, pero parang may bumubulong sa kanyang isipan. Adrian, sumama ka na sa amin. Napalunok siya. Ano ang ibig sabihin nito? Bakit siya ang hinahanap ng mga multo? Nakita niyang umiiyak na si Lara. Patuloy na lumalaban sa mahigpit na hawak ng mga patay. Kailangan nilang makaalis. Pero paano? At biglang may liwanag na lumitaw mula sa kanyang kamay. Isang kakaibang marka. Isang lumang guhit na may hugis bilog at nakasulat sa isang wikang hindi niya nauunawaan. Nagliwanag ito. At sa isang iglap, nagsimulang umurong ang mga multo, tila natatakot. Kasabay nito, nagsimulang sumigaw sa sakit ang matangkad na anino. Hindi ito pwede. Hindi ka dapat may kapangyarihan. Bago pa niya maintindihan ang nangyayari, isang malakas na pagsabog ng liwanag ang bumalot sa paligid. At nang magbalik ang dilim, wala na ang mga multo. Hingal na hingal si Adrian. Nanlalambot si Lara. Ano ang nangyari? At higit sa lahat, ano ang kapangyarihang nasa loob niya? Humihingal si Adrian. Nanginginig si Lara. Wala na ang mga multo. Wala na ang matangkad na anino. Ngunit ang marka sa kamay ni Adrian, nagliliyab pa rin ng kakaibang liwanag. Ano ang nangyari? Ano ang kapangyarihang lumabas mula sa kanya? Dahan-dahang lumapit si Lara kay Adrian. Tinitingnan ang kumikislap na simbolo sa kanyang balat. Adrian, ano yan? Bulong niya, bakas sa boses niya ang takot at pagtataka. Hindi ko alam, pero may nararamdaman siyang kakaiba. Para bang gising na gising ang dugo niya. Biglang sumagi sa isip niya ang lumang diary na nakita niya sa abandonadong botika. Ang bata ay may koneksyon sa kabilang mundo. Ang kanyang dugo, ito ang dahilan ng lahat. Nanlamig ang kanyang pakiramdam. Siya ba ang dahilan kung bakit nagkaroon ng apocalypse? Bago pa siya makasagot sa sariling tanong, isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw sa kalye. Nagkatinginan sina Adrian at Lara. May iba pang tao? Mabilis silang lumabas mula sa lumang botika, lumingalinga sa paligid. Sa kabila ng mga gumuhong gusali, may nakita silang isang gumagalaw na anino. Hindi isang multo, kundi isang tao. Isang lalaki, tumatakbo sa gitna ng lansangan. Hinahabol ng 3 patay. Adrian, tulungan natin siya, sigaw ni Lara. Agad nilang tinakbo ang direksyon ng lalaki. Pero bago pa nila maabot ito, napatid ito sa sira-sirang kalsada. Napaluhod siya at sa isang iglap, sinunggaban siya ng isang multo.
Hindi! Sigaw ni Adrian. Walang pag-aalinlangan, itinaas niya ang kanyang kamay at muling nagliyab ang kakaibang marka. Umalis kayo! Sigaw niya at sa hindi maipaliwanag na dahilan, napaatras ang mga multo, tila natatakot. Napatingin si Lara sa kanya. Adrian, paano mo nagawa yon? Pero hindi niya rin alam. Ano ba talaga siya? At bakit siya kinatatakutan ng mga patay? Lumapit sila sa lalaki. Gasgas ang kanyang muka, nanginginig sa takot. Tulungan niyo ako! Bulong nito. Alam ko kung ano ang nangyayari rito. Nagkatinginan sina Adrian at Lara. Ano ang ibig sabihin niya? Ano ang nalalaman niya tungkol sa multo? At sa koneksyon ni Adrian sa lahat ng ito. Tulungan niyo ako! Bulong ng lalaki, nanginginig. Alam ko kung ano ang nangyayari rito. Nagkatinginan sina Adrian at Lara. Paano niya nalaman? At ano ang koneksyon ni Adrian sa lahat ng ito? Mabilis nilang inalalayan ang lalaki papasok sa isang sirang gusali. Hingal ito at halatang pagal na pagal. Anong pangalan mo? Tanong ni Lara. Renato, sagot nito, sumasandal sa pader. Isa akong dating researcher. Bago magsimula ang lahat ng ito, napakunot noo si Adrian. Researcher? Tungkol saan? Napatingin si Renato sa kanya at sa isang iglap, namutla ang kanyang muka nang makita ang marka sa kamay ni Adrian. Ikaw ba si Adrian Vergara? Nanlamig ang dugo ni Adrian. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Napailing si Renato, tila hindi makapaniwala. Diyos ko, totoo pala ang hula nila. Lalo pang bumigat ang loob ni Adrian. Anong hula? Tumingin si Renato sa kanya, diretso sa mata. Ikaw ang dahilan kung bakit nagising ang mga patay. Hindi makapagsalita si Adrian. Siya ang dahilan? Paano? Kailan ka ipinanganak? Tanong ni Renato. Napatitig si Adrian sa kanya. Enero 12, 1986. Napamura si Renato at napahawak sa kanyang ulo. Tama nga, ikaw ang tinutukoy sa propesiya. Napahigpit ang hawak ni Lara sa braso ni Adrian. Anong ibig mong sabihin? Huminga ng malalim si Renato bago nagsalita. Matagal nang isinulat sa isang lumang aklat ang tungkol sa isang bata na isisilang na may dugong kayang gumising sa mundo ng mga patay. Isang bata na may kakaibang koneksyon sa kabilang mundo. Isang bata na susi sa pagbagsak ng buhay at pagbabalik ng kamatayan. At ang batang iyon ay may markang gaya ng nasa kamay mo, Adrian. Umiiling si Adrian. Hindi totoo yan. Pero naalala niya ang lahat. Ang diary, ang mga multong takot sa kanya, at ang aninong nagsabi na hindi siya dapat nabubuhay. Siya ba talaga ang dahilan ng lahat? Kasalanan niya ba kung bakit nagkaroon ng ghost apocalypse? Lumapit si Renato sa kanya. Hinawakan ang kanyang balikat. May paraan para itigil ito, Adrian. Napatingin siya rito. Paano? Mabigat ang naging sagot ni Renato. Kailangan mong hanapin ang pinagmulan ng lahat. Ang sinaunang altar kung saan isinagawa ang orihinal na ritual. Kung gusto mong itigil ang sumpang ito, kailangan mong tapusin ang sarili mong koneksyon sa mundo ng mga patay. At para magawa iyon, kailangan mong harapin ang espiritong gumising sa iyo. At sa labas ng gusali, isang pares ng puting mata ang lihim na nakamasid sa kanila. Sa dilim ng lungsod, isang pares ng puting mata ang lihim na nakamasid. Habang si Renato ay nagpapaliwanag tungkol sa sinaunang altar, may isang aninong dahan-dahang lumalapit sa kanila. Tahimik, mapanood, at ito ay naghihintay ng tamang sandali upang umatake. Nasaan ang altar? Tanong ni Adrian. May halong kaba at pananabik. Tumingin si Renato sa kanya. Nasa ilalim ng dating simbahan ng San Isidro. Nanlaki ang mata ni Lara. Yung lumang simbahan sa dulo ng bayan? Tumango si Renato. Matagal nang itinago ang altar na iyon. Sinasabi ng matatanda na may nilibing doon na isang sinaunang espiritu. Isang espiritong hindi dapat magising kailanman.
Huminga ng malalim si Adrian. At paano ko ito isasara? Pumikit si Renato, saka bumulong. Kailangan mong gamitin ang sarili mong dugo. Napasinghap si Lara. Anong ibig mong sabihin? Lumingon si Renato kay Adrian. Ang dugo mo ang dahilan kung bakit nagising ang mga patay. Kung gusto mong tapusin ito, kailangan mong ihandog ang sarili mong buhay sa altar. Nanlamig ang pakiramdam ni Adrian. Kailangan niyang mamatay para matapos ito? Tahimik ang lahat. Walang gustong magsalita. Pero sa loob ni Adrian, may bumabangong takot. Handa ba siyang gawin ito? Bago pa siya makapagdesisyon, isang malamig na tinig ang pumuno sa hangin. Hindi ka makakapunta sa altar, Adrian. Blag. Isang malakas na puwersa ang tumama sa pader ng gusali. Napaluhod si Renato. Napatili si Lara. At sa kanilang harapan, lumitaw ang aninong kanina pa nakamasid. Mas malaki ito kaysa sa ordinaryong multo. Ang balat nito ay kasing itim ng gabi. At ang mga mata nito ay puting-puti. Walang itim, walang emosyon. Ngunit ang pinaka nakakatakot, ito ay nakangiti. Adrian, bulong ng nilalang. Matagal na kitang hinihintay. Hindi makagalaw si Adrian. Sino ito? Ano ito? Lumapit ang nilalang at sa isang iglap, dumapo ito sa harapan ni Adrian na parang isang anino sa hangin. Inilapit nito ang mukha sa kanya at sa malamig na tinig ay bumulong. Ako ang espiritong gumising sa iyo at hindi kita hahayaan na tapusin ang aking ginawa. Ako ang espiritong gumising sa iyo at hindi kita hahayaan na tapusin ang aking ginawa. Nakatitig si Adrian sa nilalang sa harapan niya. Walang emosyon ang mga puting mata nito. Ang katawan nito ay animoy usok na humuhugis sa isang nakakatakot na anyo. Ngunit ang pinaka nakakapangilabot, pakiramdam niya, para bang may bahagi ng sarili niya na konektado sa espiritong ito. Ang tunay na paliwanag na paatras si Lara, nanginginig sa takot. Adrian, sino yan? Napatingin si Renato sa nilalang, nanlaki ang kanyang mga mata. Imposible, ito ang espiritong nilibing sa ilalim ng simbahan. Ngumiti ang espirito, lumutang-lutang sa ere. Tama ka, Renato. Ngunit hindi ako basta isang espirito. Ako ang nakatali kay Adrian. Ako ang kanyang tunay na anino. Ang koneksyon ng dalawa. Biglang sumakit ang ulo ni Adrian. Para bang may puwersang humihila sa kanya. Isang bagay na bumubulong sa kanyang isipan. Huwag mong labanan, Adrian. Tayo ay iisa. Napahawak siya sa kanyang ulo. Hindi totoo yan. Huwag mong itanggi ang katotohanan, bulong ng espiritu. Matagal na kitang sinusundan. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nagising. Dahil ikaw ang aking sisidlan. Nanginginig si Adrian. Ano ang ibig sabihin nito? Siya ba at ang espiritong ito ay iisa? Ang pagpapakita ng katotohanan, itinaas ng espiritu ang kamay nito. At sa isang iglap, biglang nagpakita ang isang pangitain. Sa loob ng lumang altar, may isang ritual na isinasagawa. Isang sanggol ang inilagay sa gitna ng isang bilog na may kakaibang ukit. Ang sanggol ay umiiyak. At sa paligid nito, may isang itim na aninong pumapasok sa kanyang katawan. Biglang bumalik ang lahat sa kasalukuyan. Nanlaki ang mga mata ni Adrian. Hindi, ako ba ang sanggol na iyon? Tumawa ng mahina ang espiritu. Ngayon, naaalala mo na ba? Napahakbang si Lara palapit kay Adrian. Ano ang ibig sabihin nito? Muling nagsalita ang espiritu. Si Adrian ay isinilang upang maging sisidlan ko, upang ako'y makabalik sa mundong ito. Ang pagtakas sa kapalaran nanginginig ang buong katawan ni Adrian. Hindi siya makapaniwala. Ang buong buhay niya, ang lahat ng nangyari, itinakda na pala noon pa man. Pero may isang bagay siyang sigurado. Hindi siya papayag na magamit ng espiritong ito. Hinawakan niya ang kanyang kamay.
kung saan nagpakita ang mahiwagang marka. Tumitig siya sa espiritu at sinabi, "Kung talagang tayo ay iisa, papatayin kita." Ngumiti ang espiritu. "Subukan mo, Adrian. Ngunit tandaan mo, kapag namatay ako, mawawala ka rin." Ang mga mata ni Adrian ay kumikislap ng galit at ang marka sa kanyang kamay ay nagliliwanag ng higit pa. Hindi siya pwedeng matalo. Hindi siya pwedeng maging parte ng plano ng espiritu. "Tama na!" sigaw ni Adrian. Itinulak ang espiritu palayo gamit ang lakas ng kanyang isip. Pero hindi gumalaw ang espiritu. Sa halip, nagmumula-mula sa katawan nito ang isang malupit na alon ng enerhiya na nagdulot sa kanila ng pagyugyog sa paligid. "Hindi mo ako kayang talunin, Adrian." Bulong ng espiritu, at sa kanyang tinig, tumaas ang hangin at ang dilim ay lumamlam sa buong paligid. Si Renato at Lara ay napaatras, hindi kayang makalapit sa gitna ng laban. Si Adrian na lang ang natirang nakatayo. Ang espiritu ay nagsimulang magbago ng anyo. Nagiging mas malaki at mas madilim. Isang nilalang na parang anino ng isang nilalang na walang hugis. Sabay na lumabas mula sa katawan ni Adrian ang mga sumasakit na alaala. Ang bata na isinilang sa ilalim ng ritual, ang paghihirap ng kanyang ina, at ang mga pangako ng mga matatanda na siya ang magiging susi ng katapusan ng lahat ng ito. "Dahil ikaw ang huling bahagi ng aking buhay," patuloy na nagsalita ang espiritu, "wala kang karapatang magbuhay." Tinutok ni Adrian ang kanyang kamay sa espiritu at ang marka sa kanyang palad ay naglabas ng isang malakas na alon ng liwanag. Ngunit sa bawat sigaw ng enerhiya mula sa kanyang katawan, naramdaman niyang tila may bahagi ng kanyang kaluluwa na naaalis. "Bakit?" Sumigaw si Adrian, ang kanyang mga mata ay puno ng takot at galit. "Bakit ako ang pinili mong sisidlan?" Ngumiti ang espiritu. "Dahil ang buhay mo at ang aking pag-iral ay magkaakibat." "Hindi ako papayag," sabay na sumigaw si Adrian. "Hindi ko hahayaang mangyari ito." Bumangon siya mula sa kirot at pagsubok na dinala ng espiritu. Ang kanyang mga mata ay sumiko ng liwanag at muling itinaas ang kanyang kamay. Sa sandaling iyon, nagsimulang magbago ang hangin sa paligid. Tumaas ang temperatura, nag-iba ang kulay ng langit. Ang kanyang likas na enerhiya ay muling nagbalik. Nang pumutok ang liwanag mula sa kanyang palad, naramdaman ni Adrian na para bang ang kanyang katawan ay nagiging mas malakas at mas matatag kaysa kailanman. Tumalikod ang espiritu at iniiwasan ang liwanag na lumalabas mula sa katawan ni Adrian. Dahil sa takot, naramdaman ng espiritu na tila ang kaluluwa ni Adrian ay lumalaban. "Hindi mo ako matatalo," sigaw nito. "Labanan mo ang iyong sarili, Adrian." Muling nagliwanag si Adrian. Ang lakas na lumabas mula sa kanyang katawan ay tila nakabuo ng isang pader sa pagitan niya at ng espiritu. At sa bawat patak ng kanyang pawis, naramdaman niyang lumalakas siya. Hindi lang sa katawan kundi pati na rin sa kanyang kaluluwa. "Hindi ako makikipagkompromiso," anya. "Tulad ng lahat ng mga alaala ko, matatapos ko ito." At sa huling pagkakataon, si Adrian ay nagtipon ng lakas. Mabilis na inilunsad ang kanyang enerhiya at tinamaan ang espiritu ng liwanag na hindi nito kayang iwasan. Ang liwanag na nagmumula kay Adrian ay sumabog sa buong paligid. Nagbigay liwanag sa madilim na langit. Tila ang buong mundo ay nag-freeze, habang ang espiritu ay nawala ng forma at nagsimulang magliwanag na parang usok. "Hindi mo ako matatalo," bumangon ang espiritu mula sa dilim. Ang tinig nito ay puno ng puot at galit. "Huwag mong kalimutan, Adrian. Ikaw ang aking pinili." Pero ang tanging naramdaman ni Adrian ay ang lakas ng liwanag na pumapalibot sa kanya. Hindi na siya takot. Hindi na siya magpapadala. Hawak na niya ang kanyang tadhana.
Sumabog pa ang liwanag mula sa kanyang kamay. At ang espiritu ay nagsimulang magliwanag at mawalan ng hugis, nawawala sa harap ni Adrian. "Hindi ako magiging bahagi ng iyong dilim," sigaw ni Adrian. Ang bawat salitang lumabas sa kanyang bibig ay puno ng determinasyon. Sa bawat saglit, ang espiritu ay nawawala sa liwanag ng kanyang enerhiya. Ang mga anino ay nagiging abo. Ang espiritu ay dumadaos-dos patungo sa ilalim ng mundo. Bawat galaw ni Adrian ay nagiging mas matatag. Sumusunod ang kaluluwa niya sa lakas ng liwanag, at bawat patak ng kanyang pawis ay nagiging simbolo ng pagtatapos ng isang madilim na kabanata ng kanyang buhay. Hindi na nakatagal ang espiritu. Sa isang huling pagsabog ng enerhiya, ang dilim na pinagmumula ng kaluluwa nito ay naglaho. Ang espiritu ay tuluyan ng naglaho. Ang katauhan ni Adrian ay muling napalaya. Si Renato at Lara, na nakatago sa isang gilid, ay tumayo at nagmasid. Hindi nila kayang tanggapin ang nangyari, ngunit nakita nila na si Adrian ay nanatiling buo. Ang mga mata nito ay puno ng tapang at pag-asa. Ang tanging natira na lang ay ang marka sa kanyang palad. Ngunit ngayon, hindi na ito nagliliwanag. Sa mga sumunod na araw, natagpuan nila ang mga labi ng espiritu. Wala na itong buhay. At ang madilim na kababalaghan na nagpasimula ng ghost apocalypse ay tuluyan ng nawala. Si Adrian, matapos ang lahat ng laban at sakripisyo, ay nagpatuloy sa kanyang buhay. Ngunit hindi na tulad ng dati. Nalaman niyang sa kabila ng mga pagsubok, ang pinakamahalaga ay ang pagpapalaya ng sarili at pagharap sa mga demonyo ng nakaraan. "Wala na akong takot," sabi ni Adrian habang naglalakad sa gitna ng mga natitirang kaluluwa ng bayan. "Simula ngayon, ako na ang magpapatuloy at hindi ko nahahayaan pang magdilim ang mundo." Sa kabila ng tagumpay ni Adrian laban sa espiritu, isang bagong anino ang muling lumitaw sa dilim. Hindi pa natatapos ang laban. At sa kabila ng katahimikan, naramdaman nilang hindi pa tapos ang kwento. Ang mga patay ay muling bumangon, ngunit ngayon, hindi na sila naglalakad ng mag-isa. Ang buong bayan ng San Isidro ay tahimik. Ang mga tao ay nagsimulang bumalik sa kanilang mga bahay, nag-aayos ng kanilang mga buhay pagkatapos ng matinding kalamidad. Ngunit si Adrian, Renato, at Lara ay nakatayo sa gitna ng kalsada. Nananalangin sa kanilang mga puso na sana'y magpatuloy ang kapayapaan. "Pansamantala lang to," sabi ni Renato. Ang boses ay may kabang hindi matanggal-tanggal. "Hindi pa tapos ang laban. Merong bago." Biglang tumigil si Adrian at tumaas ang kanyang mga mata. Iba ito. Hindi katulad ng dati. Lumingon sila at nakita ang isang nilalang na dahan-dahang lumalapit mula sa dilim. Hindi ito karaniwang multo. Ito ay may katawan, ngunit wala itong muka. Ang buong katawan nito ay balot ng puti at itim na enerhiya, na parang buhay na multo ng isang dambuhalang nilalang. Ang nilalang ay nagsimula ng magsalita. "Kayo ba ang mga pumatay kay Aelion?" Nagulat ang grupo. Hindi nila alam ang pangalan na iyon. "Sino ka?" tanong ni Adrian, nanginginig sa takot at pagtaka. "Ako si Aelion," tugon ng nilalang. Ang boses nito ay parang isang malalim na kabog ng drum. "Ako ang unang tagapagtanggol na nilikha upang magdala ng kamatayan at kaligtasan. At dahil kayo ay pumatay sa aking kaluluwa, kayo ang aking magiging susunod na kalaban." Si Lara ay tumingin kay Adrian. Ang mga mata ay puno ng takot. "Hindi ko alam kung ano ito, ngunit mukhang mas malakas ito kaysa sa anumang nakaharap natin." Si Renato, bagamat nag-aalala, ay patuloy na nagmamasid. "Ang mga espiritu na iyong pinatay ay may mga tagapagtanggol, at si Aelion ang pinakamahusay sa kanila.
Habang ang grupo ay nagtatangkapang magsalita, nagbago ang itsura ni Aelion. Nagsimulang magliwanag ang katawan nito ng matinding enerhiya na mas malakas pa sa kahit anong puwersa na naranasan nila. Sa isang iglap, ang katawan ni Aelion ay nag-transform. Naging isang dambuhalang multo na may mga pakpak na gawa sa mga piraso ng nakakubling dilim. Ang mga mata nito, na dati ay walang mukha, ay kumislap ng maliwanag na pula. Magsimula tayo ng laban. Sa isang mabilis na galaw, si Aelion ay sumabog patungo sa kanila. Si Adrian ay sumubok na ilabas ang kanyang liwanag upang labanan ito. Ngunit ang katawan ni Aelion ay nagmistulang walang kabuluhan laban sa kanyang enerhiya. Nagbigay siya ng isang suntok na nagpadala kay Adrian sa isang pader ng bato. Si Lara at Renato ay natakot. Pero si Adrian, sa kabila ng sakit, ay tumayo. Hindi ako titigil. Hindi ko hahayaan na matalo tayo ulit. Sa huling sandali, si Adrian ay nagtipon ng buong lakas. Ang kanyang palad ay muling nagningning. Ang marka sa kanyang kamay ay nagsimulang magbigay ng enerhiya ng liwanag. Naramdaman niya na hindi siya nag-iisa. Si Renato at Lara, sa kabila ng takot, ay nagsimulang magdasal at magbigay ng lakas sa kanya. Nagtipon ang lahat ng lakas nila. Si Adrian ay nagbigay ng isang malupit na kagalakan ng liwanag. At ang enerhiya ay nagwawasak sa katawan ni Aelion. Ngunit hindi pa rin ito natapos. Ang liwanag mula kay Adrian ay tumama kay Aelion. Ngunit sa kabila ng matinding pagsabog, hindi pa rin ito bumagsak. Habang ang buong paligid ay nanginginig, ang anyo ni Aelion ay muling nag-iba. Nagsimula itong magliwanag at magbago ng forma. Parang isang halimaw na pinagsama-samang kaluluwa at enerhiya. Hindi ko pa tapos, Adrian, sabi ni Aelion. Ang boses nito ay parang isang sabayang kaluskos ng mga hangin. Ako ang tagapagtanggol ng mga espiritu at hindi ko titigilan ang mga pumatay sa kanila. Sa isang iglap, nagbago ang daloy ng oras. Ang mga imahe ng nakaraan ay nagsimulang magpakita sa harap nila. Nakakita sila ng isang sinag ng liwanag na unti-unting nagbalik sa nakaraan ng San Isidro. Ang kabayanan na dating tahimik at masaya. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, may isang makapangyarihang ritual na nangyari. At sa gitna ng ritual na iyon, isang malaking pader ng dilim ang umakyat mula sa kailaliman ng lupa. Ang mga tao ng San Isidro ay nagdasal at nagbigay ng kanilang buhay upang patuloy na maging ligtas ang bayan. At sa kanilang sakripisyo, lumabas si Aelion bilang tagapagtanggol ng mga espiritu. Isang nilalang na may layuning itaguyod ang kapayapaan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, siya ay naging biktima ng puot at galit ng madilim na mundo. Habang ang nakaraan ay naglalarawan ng kwento ng isang bayan na nalunod sa dilim, naramdaman ni Adrian at ang kanyang mga kasama ang isang matinding enerhiya na dumadaloy mula kay Aelion. Ang dilim ay tila sumisipsip ng lahat ng liwanag mula sa kanila. Siya ang naging sanhi ng lahat ng ito, sabi ni Renato. Ang boses ay puno ng takot. Ang ritual na iyon, ang pader ng dilim, at siya ang pinagmulan ng lahat ng kalamidad na nangyari sa San Isidro. Si Aelion ay nagsimulang lumapit. Ang mga pakpak nito ay lumalawak sa hangin. At ang mga mata nito ay kumikislap ng pula. Ang saya ng pagkatalo nyo ay maikli lamang, sabi ni Aelion. Ang liwanag na ibinato mo sa akin ay hindi sapat para patayin ang mga kaluluwang natira. Wala kayong magagawa laban sa akin. Si Adrian ay umangat mula sa pagkakabagsak at nagsimulang magtipon ng kanyang lakas. Hindi ko hahayaan na mangyari ito. Hindi ko ipagkakait ang liwanag sa mundong ito. Habang ang mga mata ni Adrian ay nagliliwanag, napansin niyang isang maliit na sinag ng liwanag mula sa kanyang marka ay nagsimulang magpalakas. Tulad ng isang buhawi, ang enerhiya mula sa kanyang palad ay nagsimulang maglakbay patungo kay Aelion.
At sa mga sandaling iyon, naramdaman niya na ang liwanag ay hindi lamang mula sa kanya, kundi mula sa bawat tao sa paligid. Si Lara at Renato, pati na rin ang mga tao na nakasaksi sa laban, ay nagbigay ng lakas kay Adrian. "Nandyan ka lang," sabi ni Lara, na puno ng paniniwala. "Ipakita mo sa kanila na ang liwanag ay laging magtatagumpay." Sa kabila ng lahat ng puwersa ni Aelion, ang liwanag mula kay Adrian ay patuloy na lumalakas. Ang nakatakdang kaluluwa ng bayan ay natagpuan ang kanilang lakas sa kanya. Ang malaking pakpak ni Aelion ay nagsimulang magdilim. Ang katawan nito ay tila nagiging malambot at nagiging anino. Si Adrian, sa isang huling sigaw, ay nagbigay ng buong lakas ng liwanag mula sa kanyang palad. At sa isang sandaling iyon, ang pader ng dilim na bumabalot kay Aelion ay nagkaputol-putol. "Tapos na!" bulong ni Adrian. Ang mga mata nito ay puno ng tapang. Ang liwanag ay mananalo. Ang hangin sa paligid ay nagsimulang magbago. Ang malupit na laban sa pagitan ni Adrian at Aelion ay nagbigay daan sa isang huling pagsabog ng enerhiya. Ang madilim na kalangitan ay napuno ng liwanag na nagbigay daan sa pagbalik ng pag-asa sa buong San Isidro. Nang sumabog ang huling alon ng enerhiya, ang katawan ni Aelion ay nagkawatak-watak. Ang kanyang mga pakpak ay naging alikabok sa hangin. Si Adrian, na nooy napagod na at sugatan, ay tumingin sa paligid. Ang lahat ng naroroon ay nanatiling tahimik, pati na si Renato at Lara. Ngunit nakita nila ang isang liwanag na nagmumula kay Adrian. Ang kanyang marka sa palad ay hindi na kumikislap ng puti. Ito'y naging simbolo ng pag-asa, isang paalala ng pagbangon ng bagong pag-asa sa kabila ng matinding dilim. Ang mga kaluluwa ng mga patay, na noon ay naglakbay mula sa madilim na dimensyon, ay nagsimulang magbalik sa kanilang mga katawan. Ang mga mata nila ay puno ng pagpapatawad at lakas. Ang bayan ng San Isidro, na minsang iniiwasan at tinakot ng dilim, ay muling naging buhay. Ang mga tao ay nagsimulang magbalik sa mga kalsada. Muling tinahak ang mga simpleng buhay na itinaguyod nila bago sumik ang dilim. Si Adrian ay umupo sa gitna ng kalsada, habol ang hininga. "Tapos na!" wika niya. Ngunit sa kanyang puso ay may kabuntot na lungkot. Pero ang sakripisyo ng iba ay hindi matitinag. Si Renato ay lumapit sa kanya at tinapik ang balikat nito. "Wala nang takot, Adrian. Ang liwanag na iyong dinala ay magiging gabay ng lahat." Si Lara naman ay naglakad patungo kay Adrian. Nagbigay ng matamis na ngiti. "Hindi mo lang tayo iniligtas. Iniligtas mo ang buong bayan, pati na ang ating mga kaluluwa." Ang kanilang mga mata ay nagtagpo at nakita ni Adrian ang kabutihang nanggagaling mula sa mga tao. Isang pag-asa na muling nagsimulang magningning. Habang ang lahat ay nagbabalik na sa kanilang mga bahay, isang kakaibang ingay ang narinig mula sa dilim. Ang mga alon ng hangin ay nagpasiko, at sa kalagitnaan ng kadiliman, isang maliit na anino ang muling sumulpot. Si Aelion, ang espiritu ng dilim, ay muling bumangon. Ngunit sa pagkakataong ito, siya ay hindi na isang kalaban. "Hindi ko inaasahan na ang liwanag na ito ay magmumula sa mga taong tulad nila. Ngunit ngayon, natutunan ko," dagdag pa niya. "Ang mga kaluluwa ay hindi tanging nilalaman ng dilim. Ang mga buhay ay may kakayahang magbigay ng liwanag sa kahit na pinakamadilim na sandali." Si Adrian ay nagsimulang maglakad patungo kay Aelion, at sa kanilang pagharap, nakaramdam siya ng kapatawaran. Hindi para sa kanya, kundi para sa lahat ng mga kaluluwang nawala sa labanan. "Tinutulungan kita, Aelion. Hindi ko nahahayaang magbalik ang dilim." Sa mga sumunod na linggo, ang bayan ng San Isidro ay nagsimulang magsanib puwersa upang muling itaguyod ang mga nasirang lugar. Si Adrian, Renato,
at Lara ay nagsimula ng isang bagong misyon upang matulungan ang mga kaluluwang naligaw at mga espiritong naglalakbay. Si Aelion, na ngayon nagkaroon ng pagkakataong muling magsimula, ay sumali sa kanila. Isang tagapagtanggol ng liwanag, hindi na ng dilim. Sa huling bahagi ng kwento, nakita ni Adrian ang mga mata ng mga tao, puno ng pag-asa. Ito ang aming bagong simula, sabi ni Adrian. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, ang liwanag ay laging maghahanap ng daan. Ang kwento ng Ghost Apocalypse ay natapos. Ngunit ang mga kaluluwa, buhay at patay, ay natutunan na sa kabila ng dilim. Ang liwanag ay laging may pagkakataong magtagumpay. At diyan nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat sa inyong pagsuporta at pagsubaybay. Kung nagustuhan ninyo ang kwento na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento, impormasyon at entertainment. I-click na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod naming uploads. Hanggang sa muli at lagi kayong mag-ingat. Maraming salamat!